Ngayon, Jen, sa panahon natin ngayon, halimbawa ay may isang congressman na kailangan parusahan. Oo. Sa tingin mo ba, meron ding reward yun? Teka. Oo nga, no? Nag-isip nga akong bigla, no? Yung... depende yan kung kalaban o kakampi. Depende. Kasi, di ba, noong pa na nababalita yan, impeachment pa lang di ba? Ayan, impeachment pa lang. Pangkaraniwan niya pag pumirma ka. Yun. Hindi man direkta, pero minsan ang kapalit niyan paborableng proyekto, etc. No, so, kaya marami ngayon na nagtatanong, ito bang pagkakasuspinde kay Congressman Kiko Barsaga, kasi ang bilis dyan Yun na nga. Expressway. Dinaig yung Bicol Express Dinaig, pare ko. Walang panama yung Bicol Express. Ito ba ay meron ding kaakibat na reward doon sa mga bumoto para siya ay masuspende? Pero teka lang, kung sino at saan manggagaling ang reward? Doon sa gustong... Sa leadership, gano'n? Doon sa gustong ipasuspende siya. Hindi ba? Kasi, well... Kung ang leadership sa pangungunan ni Speaker Bogie D, walang interest Pero yung mga taong nasaktan, dito kay Kong Miao Miao, sa kanyang mga diskarte, ay baka nga, Nelson. Yun yung sinasabi natin. Katulad nito, Jen, halimbawa, ano bang mga dahilan? Doon pa lang sa dahilan Dahilan, Ano bang mga rason at si Congressman Kiko Barsaga ay pinatawan ng 60 araw na suspension. Siyempre, may basihan yan, di ba? Hindi mo pwede ibaba ang suspension kung wala kang malamang valid reason. Yan muna dapat na malaman natin. Kasi kung makita natin, mukha naman wala kabagay-bagay yung pagkakasuspinde. Baka maisip nga ng iba na, baka una, na-politika lang yan. Pangalawa, baka may... Nagkaroon na naman ng... Kasi uso yan sa house Totoo. Mula pa noon, no? Pinatulan niya yung bata, parang ganun tapos nire-rewardan. Di ba? May reward Ano po ba mga dahilan? Ang tanongin natin si Kong JC. JC, pangalan nun? Abalos. Ayun. May reward ba yan, sir? Baka sabihin niya, wala naman sabihin. Siyempre, hindi naman sasabihin. Pero ito pala, Jen, ang mga dahilan, Una. Sige nga, pakalimi-limi nga, timbangin din natin. Ang karamihan sa mga ito, at lahat halos yata, ay tungkol sa kanyang mga ipinopost sa kanyang social media account. Okay. Halimbawa, meron daw siyang ipinost na mga litrato, sa kanyang official account, na malalaswa. Lewd and degrading post. Yes. Nako. Katulad ng isang babae na nakapalupot ang mga hita sa leeg ng mambabatas. Talaga naman. Sinong tumingin nun? Hindi natin, Nakita ni Kong JC yun? Hindi ko nga alam. Pwede ba ipakita yan? Hinahanap nga namin yan kung saan nakapulupot yan Ang sabi dito kasi kung minsan dyan yung mga post ni Kiko Barsaga, hindi mo alam kung totoong picture Yung iba kasi parang AI generated o AI edited Pero talagang siya naman ang nag-post. Siya nag-post. Okay. Pero mukhang ang ilan dito ay hindi naman hindi pa siya congressman. Eto pa, Kasi naging congressman siya ngayon lang, no? First termer congressman ito 2025 election. May pinost din siyang mga larawan ng cash at mga luxury item. Nakita ko yan. May hindi angkop. Habang may investigation sa corruption sa public works. Wow! Mukhang sa akin, nung tinignan ko yung picture, parang nangiinis lang siya doon At hindi, ewan ko, May mga pahayag din na nagresulta sa reklamo. Nagpahayag siya ang sabi niya, sunugin ng batasang pambansa. Okay. May komento pa sa pagdilikas ng mga tao at dokumento. Ayun. At naghain din ng reklamong inciting to sedition at rebellion ang CIDG sa mga post na ito. Pati pala CIDG, pinatulang pala yan, So yun ang pangatlo. Ilan bang batayan yan ng kanilang Meron pa. Ano yung pang-apat? Sa unang ethics hearing, hindi siya dumalo. Dahil ang sabi niya, naglaro siya ng computer games nung gabi. Napuyat. Hindi, pero kung aalamin mo lang kung bakit niya sinabing computer games, yan yung gabi na nag-rally sila sa Forbes Park.
Ayun ba yun? Yung tagpo na yun? Yes! Kasi ang ibig lang sabihin yun, hindi ka ba nakikinig ng balita? Nandun ako. Halos magdamag ako doon. Kaya sinabi yan, naglaro lang computer games. Samantalang alam ng lahat na nandun siya sa nag-rally siya. Yes. Hindi kasi minsan, dapat alamin mo rin yung personality kung, hindi ba? Kung ano yung sinasabi niya. Siya ba ay nangiinis, nangaasar, o nagsasabi ng literal na kung anong gusto niya sabihin. Itong nangyari, binati ko sa dyan meron ba akong congressman na naglalaro ng computer games tapos hindi nakadalo? Hanggang ngayon, minimim sa kanya. Nakikita ko sa mga post yan. Maglaro ka na ng computer games. Nag-rally siya nung gabi. Yun. At nagsabi pa siya doon, may mga post na gusto niyang maging Speaker of the House. Hindi ho kasi siya, talaga, hindi siya, kung paano siya mag-express sa social media, iba sa kanyang, gano'n? Tumalon pa raw sa kanyang upuan habang sumisigaw na ng kanyang ambisyon na maging Speaker of the House. Ayan. Wala tayong video nun? Totoo ba yun? May ganun bang tagpo? Sayang naman, ano? Kaya, ang conclusion, lumabag siya sa House Rule at Code of Conduct. Ayun, conduct unbecoming of a legislator. Yes. Yun daw, ano? Pang-apat na basihan ng Ethics Committee. 60-day suspension. Wala naman pala yung sinasabi na nanawagan siya ng pabagsakin ng yung sedition, wala pa yun? Yung Marcos resign. Ayun, may pinailan siya ng kaso ganun. Si EJD sedition. kasama na yun doon. Pero iwan ko, yung panawagan mong Marcos resign, seditious ba yun? Sabi nung DILG. Ganun? Oo. Iwan ko lang, Anyway, yung mga abogado, hindi ko alam kung seditious yun. Hindi nga, oo. Ngayon, nagkaroon naman ng mga tagapagtanggol, Jen. Hindi naman lahat bumoto na siya ay suspindihin. Oo nga, at mukhang mga bata rin ang nagtanggol sa kanya. May mga nagsalita habang ito ay pinag-uusapan kahapon. Okay. Unanahin na natin si Congressman Leandro Lebiste. Si Kong Lian, Batangas 1st District. Ano ang kanyang sinabi? Yan ay first-termer congressman din, Nang pinagbobotohan na kung dapat nga bang ipataw ang suspension kay Congressman Barzaga. Yan na nga. Sige. Pakinggan ho natin, Congressman Lebiste. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga? Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ang tapang ng pahayag ni Kong Lian, Pero nakita mo naman yung tatlong nasa gawing kaliwa niya, Ngingisi-ngisi. Chel Jokno, Kong Laila de Lima, at saka si Sendanya. Sendanya yun, di ba? At sa gawing ibaba naman, si Janet Garin. Yung nasa likod niya, si, ano ba yun? Yung congressman ng Quezon City. Si Bong Suntay. Bong Suntay. Kasi bumoto rin yan No rin yan, di ba? Oo. Sama ng tingin ni Chel, Ano yan, matalim yung sinabi nito. Para kasing tama nga naman, napakabilis nating umaksyon sa suspension kay Kiko Barzaga. Gayong mas malalaki ang pinag-uusapan ngayon tungkol sa korupsyon. Pero tahimik ang mga kongresista. Mas ethical issue yun. Oo. Di ba? Pag nanakaw yun Kaya nga Kaya hindi ko alam kung hindi mapakalisin na Laila de Lima at yung Chel Jokno habang nagsasalita si Kiko, si Leandro Lebiste. Kasi member pala sila ng Ethics Committee. Mamaya, isa-isahin natin. Banggitin natin. Eto pa,
Yan, bukod kay Kong Lian, sino pa? Si Kong Paulo Henry Marcoleta. Sagip Party List. Sagip Party List. Oh. Ano naman ang kanyang pahayag? My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, place their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Oo nga naman, ano? Ano, mas mabigat na parusa? Ay, mas mabigat na magbiyaw o priority, di ba? Yun ay rhetorical question eh. Di siyempre. Oo, alam na natin yun. At saka hindi lang yun. May mga panawagan ng taong bayan eh, di ba? Napapanagutin ang mga responsable sa mga pagnanakaw sa pondo. Pero parang nakabibingi ang katahimikan ng maraming congressman. Sa mas ma-issue ng ethics. Matahimik kayo sa mas malalim na kaso. Pero pagdating dito kay Kiko Barsaga na nagmeow-meow at nag-post na kung ano-ano, napakabilis yung umaksyon. Madali, pare ko. Nagkakaroon kasi ng comparison. Eto pa, bagong henerasyon party list representative Robert Nazal. Si Kong Robert Nazal, kilala ko yan. Kong Robert. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the People's House. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. For these reasons, I register my view that a reprimand, not suspension, would have been the appropriate, proportionate, and constitutionally sound response under the circumstances. Thank you. Ayun. Halos isa naman pala ang tono. Si Kong Nazal pala nasa bagong henerasyon na ngayon. Dati kasi nasa ibang party list group yan eh. Ganun pa rin ang punto, Jen. Diba? May mas malalaking issue na dapat unahin, katakataka na ito pa ang inuna. Eh diba sabihin natin na kailangan din talaga ito na aksyonan nila. Yes. Pero bakit ang tahimik nyo? Diba? Sa mas malaking usapin at issue. Narinig na ba natin yung, imbestigahan natin yung kasama natin dito, sino ba yung sinasabi? Garjola. Oo, Garjola. Si Garjola. May nagsalita na ba sa kanila, Jen? Bukod kay Kong Lebiste at iba pang mga kasama niya, may iba pa bang mga matitindi dyan sa Congress na nagsabing, imbestigahan natin itong si Kong Garjola? Ay wala, kasi si Kong Garjola daw ha? Maraming kausap na congressman na, baka kasi magkadamay-damay. Pagka sinabi, imbestigahan natin yan. Naku, madadamay tayo. Wag na. Hindi ba? Baka magbanggit ng pangalan si Kong Garjola. Tayo pala. Baka mag-alasalde ko yan. Yan, diba? naku, delikado. Yan ang problema kapag kasabwat, kasangkot, tahimik. Magmamasid na lang yan. Naku po. Diba? Lookout na lang tayo. Eto pa, si Kamanggagawa Party List, Elijah San Fernando. Yan, matindi rin ito. Kung Elijah. Sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga. Kung saba ay karapat, dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House. At a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution, it is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat.
Ayun, magiging bad president kayo na. So, ako sa bandang huli, baka ako nangangamba, baka gamitin din ito kina Chel Jokno, Laila de Lima, at saka si Dalia. Kasi critical din po kayo sa gobyerno. Ayun nga. Sa ang problema dyan, mukhang hindi na sila critical ngayon eh. Sa ngayon lang. Sa ngayon. Paano kung... Bagay. Diba? Anyway natin. Ayan ang problema. Sa ibang administrasyon, di ba? Sa susunod. Yes. Ito pa. Quezon City Port District Representative Bong Suntay. Bong Suntay. Sige. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para palitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult, when the speech is unwelcomed, unpopular, or uncomfortable. That is the true test of our commitment to constitutional principles. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no. To uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming salamat po. Ayun. Freedom of speech at saka freedom of expression naman ang punto ni Kong Bong Suntay. 24 social media post pala ang pinapatanggal kay Kong Kiko. Ganon? Oo. Dahil sabi kinalaman doon sa ano? Doon sa kaso niya. Tanggalin daw ito. Kung hindi, ay mas magiging mabigat pa ang parusang ipapataw sa kanya. So baka maging expulsion pa ito? Hindi lang suspension? Baka ganon. Nako. Kaya lang, nakalulungkot din na yung mga maiingay tungkol sa freedom of expression at yung mga grupong nagrarally para wag saggaan ng kalayaan sa pamamahayag. Yan! Ay bumoto para suspendihin yung nagpapahayag ng kanyang kalayaan. Kanya sa loobin. Oo. Kaya nga sabi ko, ang pangamba ko dyan, baka sa susunod, gamitin din sa kanila yan. Kaya nga dyan, siguro. Kasi magiging president yan, president. Itinadhana din. Ipakita mo nga yung nagsasalita si Kong... yung unang-una, Kong Lebiste. Lian. Kong Lian. Yan. Tingnan mo, ipapakita lang tayo. Ayan, no? Siguro ay nagkataon o talagang nakatadhana na ang pagkakapwesto niya dyan ay makikita natin si Laila de Lima, si Chel Jokno at yung isa pang nandun si Kong Sendanya. Oo. Na ito ay mga sumisigaw at ang iinit kapag iinitan na ang kalayaan sa pamamahayag pagka sila'y pinagbabawalan, di ba? Ay, huwag nyo kami sasagkaan. Wag. Hindi, bawal yan. Pero kapag hindi nila kakampi, ayan yung isa o tatlo, yung tatlo na yan, pagka hindi nila kakampi ang tono nung nagsasalita, itigil yan. Hindi tama suspendihin yan. Kasi dyan, parang gusto pa nga tayo expulsion eh. Hahanga ako sa mga ito kung hindi sila bumoto no? Baka nag-abstain siguro. Kaya sabihin nila, hindi, bagamat hindi kami sang-ayon sa sinasabi ni Kiko Barsaga, pero yung kalayaan niya sa pagsasalita, yan ang aming sinusuportahan. Dapat sana ganun Yun din ang aming sinasagawa Kaya lang, double standard po itong mga taong ito tama, ngingiti-ngiti pa Parang nasisiyahan pa may lumapit pa Talaga naman, Kasi nga, kung malalaman natin, isa sila sa mga pumirma doon sa Ethics Committee. Well, karapatan siguro nila yun. Kaya lang, Jen, sa susunod na magsasalita ang mga ito ng freedom of expression, freedom of ano pa bang freedom yun, Freedom Park. Freedom Park. Lahat na nakalayaan. Freedom of expression, freedom of speech. Freedom, press freedom. Press freedom, yan. Ay, hindi na po tayo maniniwala. Ang mga ito ay... Hindi, ang mga abogado yan, Si Kiko Barsaga, hindi abogado. Kaya siguro, may mga batayan sila. Pero ang implikasyon nito, ayan history. Makikita nyo na, yung mga mukha nito, mga ito, na sa pagkakataong yan, ay nilunok nila yung kanilang dating isinisigaw. Ay, tsak yun. Parang nilunok na. Hindi, tama. Pagbawalang magsalita yan. Suspindihin yan. Mali ang mga sinasabi niyan.
Pagka pwede kami. Pwede. Kami kahit ano sabihin namin, pwede. Ayan. Ano ang mga taong hindi natin dapat pagkatiwalaan, di ba? Delikado. Delikado yan. Ay, nako. Oo. Napanood niyo yung mga video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, no? Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech. Lalo na pag inside the halls of Congress, na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas. Diba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siyang magnanakaw, o mandurugas, magnanakaw, isususpindi nila. Pero pag si Congressman Puno naman nagsabing gandang lalaki at honest nitong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Putang. Ano nangyari dyan sa human rights defender sa House? Hindi ba dapat ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno ang konstitusyon na napakapakapal ng ating mga karapatan dyan sa Bill of Rights? Abay, dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat mag-suspend. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Akala mo naman kung sinong napaka-moral na tao. Ano, Congressman Puno? Oh, halika. Punta tayong Luneta, tayong dalawa, live stream. Pakita mo sa akin na ikaw ay you are a moral man. Akala mo naman kung sinong ikaw na... Hindi ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Pero sa loob ng House of Representatives, pag freedom of speech ang pag-uusapan, ay dapat hindi na nga yan iniisip pa. Dapat agad mo nang, kung ikaw ay talagang napasok yun sa ulo mo, tigat-tigat na mga ukukote nyo dyan, ng Article 3 ng Konstitusyon, dapat hindi nyo na nga yan pinag-iisipan. Sabihin nyo, freedom of speech yan Ayoko lang yung manner of saying it. Gaya nung Attorney Commissioner Guanzon, freedom of speech yan, pero ayoko lang yung sinasabi niya, putang ama kayo dyan Oh. You don't like him. That's why freedom of speech does not apply to him. You don't like what he's saying because that's why freedom of speech does not apply to him. Freedom of speech applies only if you like what he's saying. You pretentious fox.